Hello mga bay, welcome back sa channel na naman natin, Boyax Visitech. Nagbabalik naman po para sa bagong gagawin natin, ano. So pasensya na at medyo matagal-tagaling hindi tayo nakapag-upload. So ngayon mga bay ay usapang DIY na naman tayo, no. Ayan, kung napapansin nyo, meron tayong mga piyesa na hinanda dito mga bay sa ating mesa, no. So binala ko kasing gumawa ng SMPS, ano, kung magagawa ba natin, magagawa ko ba. So susubukan ko lang mga bay, no. At meron tayong gagamitin pa rin bang pyesa dito para gumana yung ating power supply mga bay. So sundan nyo mga bay, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na sa ating channel at huwag kalimutang i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating video yung ilalabas dito mga bay. So ayan, so gawin natin ngayon at ipa-fast forward ko na lang mga bay para mabilis tayo. First, let's do the primary circuit. Solder the fuse into capacitor and primary coil. Now follow the primary coil is the coefficient temperature series in one side of the circuit. This is the rectifier diode that convert AC to DC voltage of the primary circuit. Now put the main filter capacitor after the rectifier diode of the primary circuit. Solder a capacitor and resistor into the main filter capacitor. It serves additional filtering noise and discharges the main filter capacitor when circuit is off. Put a diode in the resistor. It will be connected to the power module 4 wires. Primary circuit is done and secondary circuit will be the next. Here we have a DC to DC transformer for our secondary circuit. Connect the primary coil of the transformer to the capacitor and resistor. Put a diode. Connect to the secondary coil of the transformer. This will be the positive supply of the secondary. Put a capacitor after the diode. Connect the positive after the diode and negative to the other endpoint of the transformer. Here I put a voltage regulator to reduce voltage into 5-volt supply. Another capacitor connected to the output voltage of regulator. Here I connected a light emitting diode to indicate if the circuit is working or not. This is the power module 4 wires. Okay mga bay, tapos na yung ating ginawa, no? At pinas forward na lang natin para mas mapadali tayo. Ayan, so ito na yung connection natin, no? So meron akong pinago dito. Tsaka nalagyan ko na rin ng power cord. Yan, para sa saksakan natin. So dito na portion, meron tayong iniba dito, no, yung ground niya. Kasi dati connected sa resistor yan, pero ngayon kinat natin at diniretso na natin doon sa module ng 4 wires. Tapos dito naman sa kanyang red wire na para sa pinaka natin papuntang dito sa capacitor, at saka sa kabila naman ay sa ating chopper transformer, no. Ayan. Ayan, so yung ating naman secondary, so nilagay natin sa 5 volts, no. So try natin i-check yung continuity
kung meron bang short, kasi kanina nung hindi pa natin to iniba, shorted siya, no? So ngayon hindi na. Ayan. So dumaan na kasi siya sa 4 wires natin, hindi katulad kanina na nag short siya. Ayan. So baliktarin natin kung pumapalo ba siya. So yan, wala, no? So hindi na siya short. Tawag dito, valve, no, para hindi tayo maputukan ng pyesa. So dahil sa nag-experiment tayo mga bay. Yan. So ayusin ko lang para makita nyo, no, yung kabuuan ng ating ginawa. So ayan, testing natin to. So okay, testing natin mga bay. Saksak natin, ayan. Try natin, no. So yun, no, nagbi-blink yung kanyang pinaka, parang ano siya, half shorted siya. Hindi ko alam kung bakit ganon. Umilaw naman yung kanyang LED. Ayan. So okay, ang ginawa ko mga bay ay nilipat ko yung output ng ating 4 wires dito sa 12 volts natin, no. Yung wire na galing sa 5 volts natin, kasi kanina dito yan, no, sa 5 volts. Ayan. Tsaka may ginawa ako sa 4 wires natin mga bay para ma-fix niya yung kanyang voltage, ano. So ito yung iti-testing natin. Try natin sa 12 volts kasi dun sa 5 volts parang kumikislap-kislap yung ating ano, no, lead test valve natin. So ito yung ginawa ko. Ayan, so nag-fix bias na ako sa, lapit natin, ayan, no. Yung trimmer dyan, pinalitan ko na, ano, ng resistor. So ito yung i-testing natin ngayon. Tingnan natin kung hindi na ba magbi-blink yung ating test valve. So ayusin lang natin at isaksak natin mga bay. Test natin kung mag-normal na ba yung ating power supply. So ito na, saksak na natin. Oops, ayun. So ibig sabihin normal na, no, yung ating power supply, kasi yung test valve natin dyan ay hindi na siya nag-blink mga bay. So sukatan natin, try natin kung ilang masusukat natin dito sa secondary natin, ano, kung may lalabas ba niya yung 12 volts at saka yung kanyang 5. So try natin, no, tingnan sa pinaka 12 volts niya. So ayun, no. So kung napapansin nyo mga bay, no, 12 volts siya. Okay. Tapos lipat naman natin dito sa 5 volts. Try natin sa 5 volts. Ayun. So 5 volts. Ibig sabihin okay na yung ating power supply na DIY mga bay, no. So gusto ko sanang i-test siya sa ano, maglagay ko ng load, kaya lang medyo gabi na talaga. Medyo masakit na rin sa mata. Ayan. So ganun lang, no, yung pag DIY ng ating SMPS. So sa mga nakasunod dyan, pwede na kayong gumawa nito, no, at para kung sakaling meron kayong mga ilo-load, so pwede, no, or DIY or magpalit kayo ng power supply, ito lang yung gagamitin nyo. So okay mga bay, no. So maraming salamat sa inyong lahat mga bay.